Hola! Tara at samahan nyo na naman kami at may panibago na naman tayong mga kaganapan dito sa bukid. Eto nga at nagliwaliw na naman ang mga person. Bago nga kami umakyat ay nagbilin muna si Mama na bumili kami ng mauulam na mga magtatanim. At heto, for the pampahigh blood muna tayo for today's ulam. Hindi nga tayo sa karne ma-high blood kundi sa presyo. Samahan na nga lang natin ng gulay at idaan sa maraming sabaw. Alam kong pinagbabawal na teknik mo yan, Mi. Sabaw nga lang ay sapat na. For sure, hindi nyo mahuhulaan kung anong klaseng luto ang gagawin dito. Bumili na nga rin ako ng mga rekado para dito. Mas maigi na yung may dala tayo kesa naman mamaya tayong maghagilap. Abay, napakalayo pa naman ang pamilihan. Nandito na nga kami sa taas. Gusto nga raw tong makita ng mga bata. At first time nga raw nilang makaakyat dito. Syempre, pwede ba naman naming palagpasin ang pagkakataong ito? Ano pang hinihintay natin? Tara, samahan nyo na naman kami akyatin ang view deck. At halata naman kung gaano ka-excited ang mga bata. Iniwan na nga kami. Sabi ko nga sa kanila, bago sila umakyat ay tanggalin ang mga sleepers nila. Magpapakita man lang namin ng respeto, total hindi naman kami nagpaalam dito sa may-ari. Pasensya na po. Maya-maya nga ay sumunod na tong brother ko. Hindi man halata pero hinihingal yan. Kaya pa ba? Unsay gintep. Siyempre pwede ba namang hindi ko ipasilip sa inyo ang ganda ng view dito? At muli, sabay-sabay na naman tayong mamangha sa breathtaking views na to. Namangha nga rin ang mga bata sa ganda ng view. Sana kayo rin. At maya-maya nga ay bumaba na rin kami. Diba? Pagdating natin ay malinis itong view deck. Pag alis natin ay dapat malinis pa rin. Sana kung mapadpad tayo kung saang tourist spot man yan, ay panatilihin natin ang kaayusan at kalinisan. Total, lahat naman tayo ay makikinabang sa kagandahan nito at ipamulat nga rin natin ito sa mga bagong henerasyon ngayon. Ang bilis nga ng transition at nandito na tayo sa payag. Naabutan nga namin si Mama na naglalaba. Naaalala ko pa dati ay umaakyat kami dito maglaba lang. Mas maigi kasing maglaba dito. Unlimited ang tubig at nabibilad nga ng maayos ang mga sinampay. Hindi rin nagtagal ay sumunod na itong bunso kong kapatid. Kasama ang pamangkin ko na 2 months old pa lang. At hetong unik kaihan nila. Syempre dapat kasama ang mga yan pampatanggal ng pagod ng mga lolo at lola nila. Maya-maya nga ay pumunta na kami dito sa palayan para silipin ang ginagawang pagtatanim nila Papa. Naabutan nga namin siyang nagtatraktor. Ganito nga ang gawain ni Papa tuwing tag-amihan dito sa amin. Dahil hindi nga raw siya makalaot, mas mabuti na lang yung magtanim ng palay para sa susunod na mga buwan ay hindi na po problemahin ang bigas. Salamat po sa kaibigan nila Mama at Papa. Dahil sa pagkakataon na to, ay napakalaki nga rin ng tulong sa pamilya namin. Lalo na at wala kaming sariling lupang taniman. Eto pa naman ang hindi mawawala kina Mama at Papa ang pagtatanim. Hindi nga rin biro ang ginagawa nila. Umulan man o umaraw ay kailangan pa rin magpatuloy. Kaya naman saludo ako sa mga magsasaka natin dyan. Kaya bago ka magreklamo na ang mahal ng bigas, ay panoorin mo muna to kung gaano kahirap ang magtanim. Yung umulan man o umaraw, ay patuloy lang sila at maghapong nakayuko, nakababad sa putikan, pero patuloy lang. Kaya sana bago ka magreklamo, lalo na sa estado ng buhay mo, ay isipin mo muna na mas marami pa dyan ang mas mahirap ang pinagdadaanan pero kinakaya at nagpapatuloy lang. Pagkatapos ko nga magsermon, ipasilip sa inyo ang palayan, heto at kailangan na nating magluto. Maya-maya kasi ay darating na ang mga nagtatanim, kaya naman kailangan natin sarapan ang luto para mas may lakas silang magtanim. Deserve nga nilang makakain ng masarap.
Tamang gisa nga lang ako dito. At ayan, si mama pa rin ang tumapos. Syempre, the best pa rin ang luto niya. Hahanap-hanapin mo talaga. Luto na nga tong nilaga for final touch na lang. May ganun. At may ginataang paksiw pa nga. At sinunod na nga ni mama itong ginataang gaway. Papatuyuan nga lang ng konti ang gata. Sakto rin na naluto na lahat ni mama bago dumating ang mga nagtatanim. At malamang gutom na sila. Kaya wag na nating patagalin yan. Kada pangaon. Takyaw din eh. Nabunga man lait, di siya ligong gagani. Bago nga kami umuwi ay sumilip ulit kami sa palayan. Ayan at malapit na nga rin silang matapos. Dahil paubos na rin naman ang kanilang gani o binhing palay. Napakabilis nga nilang magtanim dahil 2 araw lang nila yung tinapos. At paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na mga ganap. Salamat!